Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, ka-coffee! Anong nangyari sa mga matatapang na DDS vloggers? Oy, maisog kami. Ibig sabihin na maisog, matapang. Pero, biglang naduwag. Tumakbo sa Korte Suprema. Nagpasaklolo sa Korte Suprema. Nakakahiya doon sa tatlo na umattend. Dumalo sila dyan sa pagdinig ng House of Representatives. Mukhang gagayahin ang yapak ni Harry Roque. Si Harry Roque until now nagtatago kasi cited in contempt siya ng House of Representatives at kapag nahuli siya, mabibilanggo siya dyan sa House of Representatives. Ang problema kasi kay Roque, di ba biglang yaman, di niya may paliwanag. Sabi niya nagbenta ng ari-arian. Asan yung proof? Hinihingi sa kanya ng House of Representatives, hindi niya maibigay. So nagtago na lang siya. Sa tingin ko, mukhang potentially mukhang yan ang mangyayari sa ilang DDS vloggers. Hindi naman lahat. Yung ilan kasi dyan, hindi naman talaga totoong fake news. Pero karamihan dyan, mga fake news, nagpapakalat ng fake news. Hindi natin makakalimutan yan. Yung video na yan na pinakalat nila, video daw ni PBBM na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, sila yan. O ngayon, tinatanong kayo ngayon ni Congressman Barbers, dito nyo dalhin yung tapang ninyo kasi ang tapang ninyo sa social media, di ba? Pinagmumura ninyo yung House of Representatives. Diyan ka muna muning, mamaya ka magulo. Dito nyo dalhin ang tapang nyo. Barbers challenges social media personalities to attend fake news probe. Kasi kung matatalino naman talaga yan, kaya nila makipagharapan. Kaya nila makipagsabayan sa mga mambabatas tulad ng ginawa ni Attorney Bunyog, ni Attorney Enzo Recto, di ba? Nandiyan siya, harapan sila dyan ni Marcoleta. Though may mga reservation, syempre, sila yung nasa kapangyarihan Si Marcoleta, hindi naman basta-basta pwedeng bastusin ni Atty. Enzo yan. Pero kaya niya na ipagtanggol niya yung sarili niya. Itong mga DDS vloggers, matatalino naman ito, definitely, kaya din nila ipagtanggol yung kanilang sarili nila. So yan ang sinasabi ngayon ni Congressman Barbers. So Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers challenge social media personalities to attend the hearing of the Tri-Committee of the House of Representatives on the spread of fake news and online disinformation. Bakit sila inimbitahan dyan? Kasi sila yung may mga records na nagpapakalat ng fake news. Hindi naman sila lahat pero ilan sa mga yan nagpapakalat ng fake news kasi ang motibo ng mga yan, ibagsak itong administrasyon, ibagsak si PBBM kasi may gusto silang iluklok dyan Gusto nila iupo si Sara Duterte kaya sige, pakalat sila ng pakalat ng fake news. Malawak ang fake news, ka-coffee. May misinformation, may disinformation, may malinformation. Sometimes, kahit factual yung information, yung motibo ay masama, malinformation ang tawag natin dyan. Uri pa rin siya ng fake news. Itong mga tao na ito, ginagawa nila yan kasi gusto nila magalit ang taong bayan. Mag-aklas ang taong bayan sa gobyernong ito. At pilitin na pag-resignin si PBBM para hindi na matapos ang kanyang termino. Ano yan? Para maupo si Inday Sara Duterte. So ngayon, nakakatawa ito Kasi may mga content creator, ang tatapang sabi, ito na, pagkakataon ko na para makaharap ito mga mambabatas na yan. Yung iba, sabi nga, gusto ko sampalin yan sila sa katotohanan. Nung pinatawag na, way na, duwag. Anyari? Huwag po kayong magtago sa mga ganyan, ang tatapang ninyo. Si Barbers ang nagsasalita dito In the advent of social media, suddenly Filipinos become political analysts. They become journalists. They become experts. They believe their wisdom. Kayo ang galing ninyong magtuligsa Dito ninyo dalhin. Sabi ni Barbers sa isang hearing po ng Tri-Committee dyan sa House of Representatives. Oy, si Joey De Vivre, di ba? Lakas dito magmuro. Pinagbumura talaga yung mga miyembro ng House of Representatives Si Maharlika. Sabi ni Abante, Namo. Galit na galit sila sa Namo. Ano daw problema sa nanay niya? Namo. Yan, diyan kayo magharap. Yan ang playing field ninyo. Gawin ninyong playing field ang House of Representatives. Pagkakataon nyo na yan, matatalino yung mga mambabatas o matatalino kayo, dyan kayo magsalpukan. At least kahit papaano may order yan. Kasi Mr. Chair, pwede kang makiusap kay Mr. Chair. Pag hindi maayos yung order, point of order, Mr. Chair, at least yan, mabibigyan kayo ng opportunity para makapagsalita. Diba, sabi nila, ginigipit ang freedom of the press. Wow, membro ng press yan. Freedom of expression. Sige, pasok na sa freedom of expression. Pero, harapin ninyo tulad ng ginawa ni Atty. Enzo. Barbers also condemned vloggers and social media influencers who allegedly use their platforms to incite unrest and spread false or incendiary narratives. Correct.
Kasi nga ang motibo, magalit ang taong bayan. Palabasin itong gobyerno ay inutil. Palabasin itong gobyerno walang ginagawa. Palabasin itong gobyerno ay korap. Yan ang ginagawa nila. O, nag-succeed ba sila dyan? Sa panawagan nila? Sa taong bayan na punta tayo ng EDSA, doon tayo magsusubigaw sa EDSA. Ilan lang ang pumunta dyan? Sumama sa kanila. Kasi ayaw ng taong bayan na pabagsakin itong gobyerno. Kasi pag bumagsak yung gobyerno, ang daming madadamay. Hindi lang, buti sana kung kayo lang eh. Kayo mga DDS lang eh. Maraming madadamay kapag binagsak ninyo itong gobyerno. At si PBBM mismo ang nagsasabi. Yan po ay destabilization na gusto nilang gawin. At ang inaatake nila ngayon, yung budget. Kasi pag walang budget, sige, sabi ni PBBM, magagawa nyo na yung mga gusto ninyong gawin. I-destabilize na itong gobyerno. Aba, maghintay kayo ng 2028. Kung magaling kayo, mananalo kayo. Meron dyan, nagsa-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw, kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Exactly. Nananawagan ng people power, nananawagan ng kudita. Yun ba ay tama, Mr. Chair? Sabi ni Barbers. Uy, kilala ko to ah. He also refuted claims that the inquiry was unconstitutional, arguing that freedom of speech should not be used as a shield for spreading disinformation and avoiding accountability. Exactly. Ako naniniwala din ako dyan. Yung sinakasaad doon sa ating konstitusyon, yung ating Article 3, Section 4, may limitasyon yan. Yung freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press, may limitasyon yan. Hindi yan absolute. Ano yun? Dahil i-insist mo yung freedom of speech, pwede ka na magpakalat ng fake news, pwede ka na magsabi ng kung ano-anong kasinungalingan para magalit ang tao sa pinapatungkulan ninyong kasinungalingan na yan? Definitely hindi. May limitasyon yan. Hindi yan habang buhay. Hindi yan pag sinabi mong freedom of speech, pwede ka na magpakalat ng kung ano-ano. May limitasyon yan at may pananagutan ka. Kaya hindi ako usang-ayon na i-decriminalize itong libel Kasi wala na. Kahit ano na lang, pwede mo nang sabihin, wasakin na ang pagkatao ng kung sino man nang wala kang batayan. Yan ang ini-insist nila. Freedom of speech daw po nila yan. Magpakalat ka ng fake na video ni PBBM, freedom of speech pa rin yan. O Roque, isa din niya si Roque. Kaya idolo nila to si Roque Kaya gagayahin nila yan Sa tingin ko lang ha. Magpakalat ng fake video ng presidente na gumagamit daw ng coke. Freedom of speech ba yan? Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala pong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita dito Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Correct! House Committee on Public Order and Safety Chairperson and Laguna Representative Dan Fernandez said the refusal of invited social media figures to appear in the hearing only casts more doubts on their credibility and motives. Uy, sapul kayo dyan. Ano yung motibo ninyo? Bakit nyo ginagawa yan? Huwag po kayong magtago sa mga ganyan. Ang tatapang ninyo, sabi ni Fernandez. Kayo, ang galing ninyong magtuligsa Dito ninyo dalhin para sa mga ganon, makagawa tayo ng isang pulisiya na hindi maaabuso ito. The Tri-Committee has issued show cause orders against social media personalities who were invited but failed to attend Tuesday's hearing. Ano na mangyayari dyan? Sunod-sunod na yan ka-coffee, may show cause na yan. O sige, kailan ba ang next hearing? Hindi ko nabalitaan kung kailan yung next hearing. Pag hindi pa rin kayo pumunta dyan, uy, mukhang masasayte din content. Magiging Harry Roque version 2.0 ang mangyayari. Wag naman sana ka-coffee. Wag naman sana. Alam mo kasi itong grupo na to, itong tumakbo sa Korte Suprema, yung grupo nila Trixie Angeles, ng vlogger na si Trixie Angeles at ng iba pa, ka-coffee. May nagko-control dyan at may nagpupondo dyan. Imaginein mo may nakaredy na agad na petisyon. Nung the moment na in-announce na magkakaroon ng investigasyon at pinadalhan ng imbitasyon yung mga tao na yan, nagtipon-tipon na yan. Kaya makikita mo sa Facebook, nagsasama-sama yan. Hinanda na nila yan, yung kanilang mga argumento dyan sa Korte Suprema. Pinaghandaan na nila yan. Kaya nga tingnan mo, start pa lang ng hearing, maya-maya, nandiyan na sa Korte Suprema. Nagre-reklamo na. Oy, sige, tingnan natin. Halimbawa, itong sino ba to? Si Mark Lopez. Yung Mark Lopez, nahuli siya May statement siya contradicting statement. Sabi niya ng una, January 28, 2025. Wala pa yung hearing Sabi niya, sa wakas, makakaharap ko na din si Congressman Dan S. Fernandez at pati siguro si Kong Ace Barbers. Masaya to, sabi niya. A few moments later, February 4, araw po ng hearing,
I therefore invoke my rights as provided for in the Constitution and I decline your invitation. Anyari, biglang binulungan siya, uy, ba't ka nagkagamantang ganyan? Bakit ganyan yung post mo? Bawiin mo dahil hindi tayo pupunta dyan. Hoy, anyari. Ay, nako kayo, oo, ang tatapang ninyo. Hindi kayo nagpunta dyan sa HOR. Siya sa Ka-Coffee, anong komento nyo? Reaction, opinion, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan. Ang iba natin mga Ka-Coffee, mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo Ka-Coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.